Ang titulo ng pelikula ay The Gorg. Simulan na natin. Sa isang kagubatan, nagising si Drasa nang marinig niyang may dumating na eroplano. Inihanda niya ang kanyang sandata at pagkababa ng isang lalaki sa eroplano. Binaril ito sa ulo. Samantala, ang dating Marine Levy ay nagising mula sa isang bangungot at nagpasya na alisin ang kanyang ulo sa pamamagitan ng pagpapahinga sa beach. Sa umaga, nakatanggap siya ng text na nagsasabi sa kanya na pumunta sa Marine Corps base. Mamaya sa base, nakilala ni Levi si Ahente Bartholomew. Alam niyang mayroon itong mahusay na karera bilang isang elite sniper at walang pamilya o kaibigan. Kaya narito siya para mag-alok sa kanya ng trabaho. Sa Lithuania, nakipagkita si Drasa sa kanyang ama sa sementeryo para sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Nalaman kamakailan ng kanyang ama na huli na para gamutin ang kanyang cancer. Kaya inanunsyo niya na kung hindi pa siya patay sa ika-negatibo 14 na ng Pebrero, magsi-self-delete na siya para sa wakas ay makakasama niya muli ang kanyang asawa sa araw ng mga puso. Noong Setyembre, nagising si Levi sa isang eroplano mula sa anesthesia-induced sleep. Tinanong niya ang isang sundalo kung nasaan sila. Ngunit hindi siya otorisadong magsabi. Kinukuha niya ang lahat ng kanyang personal na item at sinabi sa kanya na nararating nila ang isang no-fly zone. Kailangan niyang tumalon ngayon at maglakad sa natitirang bahagi ng daan patungo sa kanyang destinasyon. Kinuha ni Levi ang nakatalagang bag at tumalon. Naghihintay ng tamang sandali para buksan ang parachute. Ligtas siyang nakarating at nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng maraming pag-akyat, trekking, at camping. Sa kalaunan ay narating ni Levi ang gilid ng isang malaking bangin. Dito niya nakilala ang sundalong si Gay, na isang taon na rito at hindi rin alam kung nasaan sila. Ang mga lalaki ay pumunta sa West Tower, na kung saan ay ganap na sapat sa sarili na may solar energy, isang backup generator, isang sistema ng ulan, isang hardin ng gulay, at maraming ligaw na laro upang manghuli. Sa kabilang bahagi ng bangin ay naroon ang East Tower. Pero bawal makipag-ugnayan sa court na yon. Ang bangin ay may mga landmine at taktikal na hadlang sa hilaga at timog. Ngunit walang paraan upang tumawid. Habang patuloy na ipinapakita ni G si Levi, ipinaliwanag niya ang misyon. Araw-araw dapat maglakad si Levi sa Western Rim at i-restock ang ammo sa mga automatic gun turrets na matatagpuan bawat 600 metro. Dapat din niyang suriin ang containment fence. Sinuspindi ang mga minahan at cloakers na mga device na nagpapadala ng mga maling signal sa lahat ng satellite upang panatilihing hindi nakikita ang bangin. Ang radyo ay sumusuri sa bawat 30 araw. Ngunit walang paraan upang makipag-ugnayan sa labas. Kung sakaling magkaroon ng emergency, mayroong panic button na mag-a-activate sa Stray Dog Protocol. Ngunit hindi alam ni A kung ano ang kasama nito at pinapayuhan si Levi na tumakbo kung mangyari man ito. Yale. Ipinaliwanag na ang lugar na ito ay kasing tanda ng Cold War at noon. Ang mga pangkat ng militar mula sa iba't ibang bansa ay gumawa ng isang kasunduan upang panatilihing lihim ang lugar. Kaya kahit na ang mga pinuno ng estado at mga pangulo ay hindi alam ang tungkol dito. Ang misyon ni Levi ay pigilan lamang ang paglabas ng mga bagay sa bangin. Parang baliw at gay. Nag-iisip din noon hanggang sa makakita siya ng isang bagay na pinangalanan ng mga gwardiya na Hollow Men, na ngayon ay maririnig na humihiyaw sa bangin. Yale. Ay nagsabi na noong huling bahagi ng 1,940 puya. 3 batalyon na nakasakay sa kabayo ang ipinadala sa bangin upang linisin ito ngunit walang bumalik. Kaya ang militar ay tumutuon sa pagpigil sa halip. Pagkatapos umalis sa tour at mag-hike hanggang sa pick-up point. Kinuha siya ng isang helicopter gamit ang isang lubid at tinanong ng isang sundalo ang kanyang pagkakakilanlan. Minsan si Jay. Sabi ng password. Binaril siya ng sundalo sa ulo at ibinagsak ang katawan sa bundok. Makalipas ang 1 buwan ay nasanay na si Levi sa kanyang napaka-boring na gawain. Nilalakad niya ang buong gilid. Ginagawa ang lahat ng pagpapanatili sa mga sistema ng seguridad. At ginagawa ang kanyang check-in sa radyo. Gusto lang malaman ng boses sa kabilang side kung ayos lang ang lahat at ibinaba ang tawag bago makapagtanong si Levi. Habang nagtatrabaho sa hardin, napansin ni Levi ang ilang paggalaw sa kabilang tour. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang binocular at nakita si Drasa na nagpuputol ng kahoy. Nakikita rin niya ito ngunit hindi niya ito pinapansin. Isang gabi sa panahon ng isang bagyo, nagulat si Levi sa isang bangungot at nabasag ang isang baso, na nagpaisip sa kanya na inaatake siya kaya kumuha siya ng baril. Kapag nakaramdam siya ng sakit sa kanyang paa, napagtanto niyang natapakan niya ang salamin at aksidente lamang iyon. Kaya kumalma siya. Habang nililinis ang kanyang paa, napansin niyang gising pa rin si Drasa at pinagmamasdan siya. Gayunpaman, natutulog siya nang mapansin niyang binabantayan siya nito sa likod. Lumipas ang 1 pang buwan at kailangang ipagdiwang ni Drasa ang kanyang kaarawan ng mag-isa. Pagod sa inip, Nagpaputok siya ng baril para makuha ang atensyon ni Levi at may hawak na karatula na nagtatanong ng pangalan nito.
Sumulat si Levi na hindi sila dapat mag-usap. Kaya tumugon si Drasa gamit ang kanyang pangalan at sinabing gagawin niya ang anumang gusto niya sa kanyang kaarawan. Isang nakatutuwang Levi ang sumagot sa kanyang pangalan at itinaas ang isang baso para makapag-toast sila. Sunod na pinatugtog ni Drasa ang musika ng napakalakas at habang sumasayaw siya. Pinakiusapan niya si Levi na sumayaw. Ipinaliwanag niya na siya ay isang kakilakilabot na mananayaw ngunit isang kamanghamanghang sniper. Kaya tumugon si Drasa sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang bote ng tubig. Mabilis na kinuha ni Levi ang kanyang baril at pinaputok din ang kanyang bote. Pagkatapos ay naglagay ng isa pang bote si Drasa sa kanyang ulo na nagbabalak na ipagpatuloy ang laro. Gayunpaman, pinipigilan niya ang lahat nang may mapansin siyang gumagalaw sa bangin. Nang tumingin si Levi sa ibaba, natuklasan niya ang mga kakaibang nilalang na parang mga tao na gawa sa mga puno na umaakyat sa gilid niya ng pader ng bangin. Agad niyang binaril ang isa sa mga halimaw na ito at naging dahilan upang mahulog ito sa isang minahan. Napumutok at nagpabagsak sa karamihan ng mga umaakyat. Mayroon pa ring ilang nilalang na umaakyat. Kaya ipinagpatuloy ni Levi ang pagbaril at tinulungan siya ni Drasa gamit ang kanyang machine gun. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ibinabagsak nila ang lahat ng mga nilalang sa loob ng ilang minuto. Kapag akala nila tapos na, isang nilalang ang nakarating sa balkonahe ni Drasa kaya pinaputukan niya ito ng baril ng ilang beses bago ito sinipa. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat ang mga halimaw sa dingding sa kanyang tagiliran at ang parehong mga sundalo ay kailangang magtulungan muli upang pigilan sila. Ang isa pang nilalang ay nahulog sa isang minahan at isang bagong pagsabog ang nangyari. Dahilan para lumipad ang isang piraso ng metal at nasaktan si Drasa sa balikat. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat ang mga nilalang sa magkabilang pader ng sabay. Kaya ginagamit ni Levi at Drasa ang mga machine gun para patayin sila at i-activate ang higit pang mga mina bilang backup. Sa pagkakataong ito ay epektibong pinapatay ang mga halimaw hanggang sa hindi na magpakita. Sa umaga, inaalagaan ni Drasa ang kanyang mga sugat at sinabi kay Levi na ito ang pinakamagandang kaarawan niya kailanman. Pagkatapos ay bumaba siya upang ayusin ang lahat ng pinsala at palitan ang mga minahan. Biglang lumipad ang isang drone mula sa bangin at lumipad. Noong Disyembre, naglagay si Levi ng isang grupo ng mga ilaw sa paligid ng isang puno sa kagubatan upang gayahin ang isang Christmas tree. Naglagay din siya ng isang karatula para kay Drasa. Mula noon ay nagsimula silang magbahagi ng maraming aktibidad ng magkasama. Tulad ng paggawa ng mga snowmen sa pangalan ng isa't isa, paglalaro ng chess, at pagtugtog ng mga drum na gawa sa mga kaldero. Noong ika-14 na ng Pebrero, nakita ni Levi si Drasa na umiiyak sa harap ng isang larawan ng pamilya. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagpatrolya kanina at sinabi niya sa kanya na nahihirapan siya sa araw na yon. Kaya nais niyang makasama siya doon. Gamit ang lahat ng mga tool mula sa armory, gumawa si Levi ng isang espesyal na kagamitan at bumaril ng isang rocket sa bangin na nakasabit sa puno. Nagsimula rin ito ng apoy ngunit tumakbo si Drasa para patayin ito at napansin niyang may lubid na nakakabit sa rocket. Mahigpit niyang itinali ang lubid sa puno bago tumakbo pabalik sa Tor, kung saan nakita niya si Levi na inaanyayahan siyang kumain. Pagkatapos ay dumudula si Levi sa lubid upang tumawid sa bangin, para lang makaalis sa kalagitnaan. Mabuti na lang at naka-gloves siya kaya ginagamit niya ang kanyang mga kamay para kunin ang lubid at magpatuloy sa paggalaw. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa Tor ni Drasa at binigyan siya ng mga bulaklak. Itinuro niya na mabaho siya dahil sa lahat ng ehersisyo na ginawa niya. Kaya pumayag si Levi na maligo. Habang naghugas siya, kinuha ni Drasa ang kanyang uniforme at nag-iwan ng magagandang damit mula sa isang dating nakatira. Sa hapunan ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga karanasan bilang mga mersenaryo at kung ano ang nagagawa ng ganitong uri ng trabaho sa kanilang isipan. Pagkatapos ay nagsasayaw sila at nagtatapos sa paggawa ng marumi. Sa umaga si Levi ay nagsimulang mag-slide sa lubid upang bumalik sa kanyang Tor. Sa sandaling iyon ang mga hollow men ay lumitaw sa kanyang dingding at tumama sa isang minahan. Nagiging sanhi ng isang malaking pagsabog na pumutol sa lubid. Nagsimulang mahulog si Levi at agad na binuksan ang kanyang parachute habang si Drasa ay nagmamadaling pumunta sa kanyang armory para kumuha ng isang grupo ng mga armas at isang parachute na kanyang sarili. Tumalon siya sa bangin at pagkatapos ng ilang milyang pagbagsak, dumaong siya sa ilog. Sa ibabaw, ang kanyang parachute ay naipit sa isang bato, kaya kailangan itong putulin ni Drasa. Ang agos ay agad na nagsimulang itulak siya at ang kanyang katawan ay tumama sa isang bato, dahilan upang hindi niya sinasadyang mahulog ang auto-ascender. Tinutulak pa rin ng ilog si Drasa, kaya humawak siya sa ilang ugat ng puno upang makarating sa lupa. Samantala si Levi ay walang malay at nakasabit sa isang puno. Biglang nagsimulang gumalaw ang isang sanga, na nagpapakita na ito ay isang halimaw. Nang makalapit ito kay Levi, nagising siya at sinimulan itong barilin habang tinakalas ang mga tali sa puno. Nahulog siya sa lupa at dumapo sa tila putik. Ngunit nagsimulang gumalaw ang malagkit na substance dahil ito talaga ang bibig ng isa pang halimaw. Nakulong ng substance si Levi habang dahan-dahang nagsasara ang bibig. Sa kabutihang palad, narinig ni Drasa ang mga putok ng baril at dumating upang paputukan ang nilalang, na iniligtas si Levi sa tamang oras.
Matapos alisin ni Drasa ang sangkap sa katawan ni Levi gamit ang isang kutsilyo, ang duo ay nagsimulang pumunta sa dingding upang hanapin ang lubid. Bigla silang nakarinig ng tili bago lumitaw ang dalawang hollow men na nakasakay sa mga kabayo na parang mga puno rin. Ang mga sakay ay patuloy na umaatake kay Levi at Drasa gamit ang mga espada at ang isa sa kanila ay tumalon pa mula sa kabayo upang tumalon kay Drasa. Sinaksak niya ito ng kutsilyo sa liig para matumba ito sa kabinaril sa mukha. Kinuha ng isa pang sakay ang baril ni Levi gamit ang isang latigo kaya inilabas niya ang kanyang baril upang barilin ang kabayo at ang sakay. Pinapatay sila sa ilang segundo. Pagkatapos ay sinuri ni Drasa ang kanyang bag at natuklasan ang auto-ascender na nahulog sa ilog. Dahil ang mga pader ay masyadong mataas para sa kanila upang umakyat, sila ay natigil doon. Sa palagay niya, dapat nilang sundan ang ilog dahil kailangan itong maubos sa kung saan. Pinagmasdan ni Levi ang nilalang na pinatay niya at natuklasan ang isang napakatandang uniforme ng militar. Nangangahulugan ito na ang Hollow Men ay ang mga nawawalang batalyon ng kabayo mula sa kwento. Ang duo ay patuloy na gumagalaw sa kabubatan, na nakahanap ng daan-daang mga kalansay sa daan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang abandonadong bayan kung saan ang lahat ng mga gusali ay natatakpan ng mga mutated na halaman. Mayroon ding pinsala sa lupa mula sa isang lindol. Nakarinig sila ng hiyawan na nagpapahiwatig na marami pang halimaw ang darating kaya nagpasya ang dalawa na magtago sa loob ng simbahan, kung saan nakakita sila ng mga kalansay sa mga upuan. Nakakaamoy ng cyanide si Levi. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay nag-self-delete dahil hindi na nila kayang manirahan sa lugar na ito. Bigla silang nakarinig ng ingay at tuminala si Drasa para makahanap ng malaking gagamba na tumatalon para salakayin siya. Agad niya itong itinulak at bumagsak sa lupa, kung saan nakita niya ang isa pang gagamba na paparating. Habang sinasaksak niya ito, inatake ng dalawa pang gagamba si Levi na mabilis na pinaputukan sila. Sa lalong madaling panahon maraming mga gagamba ang nakapalibot sa kanila at ang parehong mga sundalo ay patuloy na nagpaputok upang patayin ang pinakamaraming posible. Naubusan ng bala si Drasa kaya niligtas siya ni Levi habang nagre-reload. Nagsimula silang magtungo sa pintuan ngunit sa sandaling iyon may ilang mga hollow men na pumasok. Ngayon ang mga sundalo ay kailangang hatiin ang kanilang atensyon sa pagitan ng pagbaril sa mga gagamba at sa hollow men. Sinimulan ni Drasa na ipukpok ang ulo ng isang nilalang sa isang mesa at itinapon ito. Kaya ang mga gagamba ay nagsimulang umakyat din dito. Kailangan ding labanan ni Levi ang ilang nilalang ng malapitan at pagkatapos ng ilang pakikibaka ay nagawa niyang mabaril ang mga ito. Pagkatapos ay bumaril ng granada si Drasa sa likod na dingding para gumawa ng malaking butas na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Tumatakbo sina Levi at Drasa sa kabubatan, ngunit may naririnig pa rin silang mga nilalang na humihiyaw sa di kalayuan. Dahil masyado silang exposed dito, nagpasya silang lumapit sa pader. Nakahanap sila ng isang lumang pinto at pumasok sa loob upang matuklasan ang isang pasilidad na naabutan din ng mga halaman. Sa kaloob-looban nila nalaman nilang ito ay dating laboratorio ng militar. May mga skeleton at generator na binubuksan ni Drasa. Nakahanap si Levi ng tape kaya pinatugtog nila ito sa projector. Sa pelikula, ipinaliwanag ng isang siyentipiko na ito ay 1,946 at ang komunidad na ito ay nabuo bilang bahagi ng isang lihim na koalisyon ng mga bansa. Sa mga huling taon ng World War II, nagtrabaho sila sa paglikha ng mga biochemical missiles. Gayunpaman 6 na araw bago ang pag-record ng pelikulang ito, isang lindol ang tumama sa lugar at nagdulot ng pagtagas ng kemikal. Ang mga siyentipiko ay nagsimulang magtrabaho sa buong orasan upang maglaman ng lason. Nasa lalong madaling panahon ay sumanib sa iyan ng mga lokal na flora at fauna at nagmutate sa kanila. Ang pagkalantad sa lason sa loob lamang ng ilang oras ay walang magagawa. Ngunit habang sila ay nagtatrabaho ay mas nalantad ang mga siyentipiko at ito ay unti-unting nakakaapekto sa kanila. Tulad ng pinatunayan ng babae sa screen na nagpapakita ng mga sanga sa kanyang tiyan. Sa kabutihang palad, dahil ang base ay nasa bangin, ang lason ay hindi nakarating sa natitirang bahagi ng sangkatauhan. Sa ibang kwarto, nakahanap sina Levi at Drasa ng isang computer noong huling bahagi ng 2000s, na nangangahulugan na pagkatapos ng unang insidente ay patuloy na dumarating ang mga tao upang ipagpatuloy ang eksperimento. Binuksan ni Levi ang computer at natuklasan na ang lugar na ito ay pagmamay-ari ng Dark Lake, isang pribadong paramilitar na korporasyon. Ang drone na nakita nila noong isang araw ay nangungulekta ng mga sample para sa mga eksperimento ni Dark Lake, na sinusubukang lumikha ng mga supersundalo. Tinutulungan sila ng mga Tor at ng mga upahang bantay na panatilihin ang sikreto. Sa computer nakahanap din si Levi ng paliwanag para sa protocol ng Stray Dog, na lumalabas na isang bombang nuklear na mag-sterilize sa lugar kung may tumagas. Habang papalabas ang dalawa, sinabi ni Levi kay Drasa na sulit ang pagpunta sa misyong ito dahil nakilala niya ito. Binuksan nila ang pinto at naghagis ng smoke grenade bago lumabas. Biglang hinawakan ng latigo ng Hollow Man ang bukong-bukong niya at hinila siya palayo. Habang dinadala siya ng mga ngabayo sa kabubatan, sinubukan ni Drasa na putulin ang latigo gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit hindi sinasadyang bumangga siya sa isang puno at nahulog ito. Sinusubukan din niya ang pagbaril,
Ngunit hindi siya makakapuntirya ng tama kapag patuloy siyang natatamaan ng mga bato at troso. Sinundan ni Levi ang mga truck ng Ryder at sa huli ay nahanap niya ang pasilidad na may bombang nuklear. Sa loob, ibinitin ng Hollow Man si Drasa at pinihit ang sanga na nakaipit sa kanyang tiyan upang pahirapan siya bago ito ilabas. Sinipa siya ni Drasa sa dibdib at kinalas ang mga lubid mula sa sinag upang palayain ang sarili. Pagkatapos ay itinulak niya ang Hollow Man at kumuha ng isang piraso ng metal bilang sandata. The Hollow Man kept on overpowering her and the snake in his chest tried to attack too. But Drasa never gave up and managed to decapitate the snake bago ihagis ang metal sa Hollow Man. Hindi ito nagdudulot ng malaking pinsala, ngunit nagagalit ito sa Hollow Man, na nagsimulang habulin siya sa paligid ng silid habang inaatake siya ng kanyang espada. Si Drasa ay gumagamit ng mga buto bilang isang kalasad at gumagawa ng sulo mula sa siga, na nagpapahintulot sa kanya na sunugin ang kanyang kaaway. Habang sumisigaw ang Hollow Man sa sakit, sa wakas ay dumating si Levi at pinagbabaril siya hanggang sa mamatay. Matapos muling magsama-sama ang mga sundalo sa isang yakap, sinuri ni Levi ang Hollow Man at napansin ang pangalan sa uniforme. Nakinikilala ito bilang ang unang bantay na nagtrabaho sa kanyang tour. Matapos makuha ang espada ng nilalang, nagsimulang lumabas ang dalawa at hinanap ang lugar kung saan nangyari ang unang pagtadas. May mga mutated na nilalang sa lahat ng dako na natigil sa go na nilikha ng lason. Nagsimulang tumawid sina Levi at Drasa sa tulay habang ginagapang ng mga mukha na humihinga sa go. Hindi sinasadyang natapakan ni Drasa ang ugat at nang hilahin niya ang malagkit na sangkap, ang mga katawan ay nagsimulang bumagsak upang subukang hulihin siya. Ginamit ni Levi ang espada para mabilis na putulin ang lahat ng ugat at iligtas siya. Maya-maya ay nagigising ang malalaking nilalang at umaatungal sa kanila. Habang patuloy na binubuksan ni Levi ang daan gamit ang espada, isang go-whip ang humawak sa kanyang bukong-bukong at nagpabagsak sa kanya. Nagpaputok si Drasa ng granada sa likod nila at nagdulot ng malaking pagsabog. Nagliyab ang mga nilalang at kumalat ang apoy sa buong istruktura ng go habang ang duo ay umabot sa hagdan upang tuluyang makalabas. Pagkatapos ay hinanap nila ang bayan at nakahanap ng mga jeep ng militar sa isang garahe. Gumagawa sila ng ilang maintenance sa isang makina at lumipad sa isa sa mga jeep. Nagmamaneho ng ilang oras hanggang sa matagpuan nila ang putol na lubid. Itinali kaagad ni Levi ang lubid sa jeep habang si Drasa naman ay binatukan ang mga Hollow Men na sumusubok na lumapit sa kanila. Kapag naubusan siya ng mga bala ay nagpapalitan lang sila ng mga lugar. Kapag handa na ang jeep, nagsimula silang umakyat sa pader. Naging maayos ito sa ilang sandali. Ngunit kalaunan ay natuklasan nilang umaakyat ang mga Hollow Men upang sundan sila. Sinipa nila ang isa at sinimulan ni Levi ang paggamit ng espada para patayin ang iba. Nakahanap si Drasa ng palakol sa toolbox at ginagamit ito para pumatay din ng mga nilalang. Habang tinutulak ni Levi ang isang halimaw laban sa mga gulong, kailangan tamaan ni Drasa ang isa na dumapo sa harap na bintana para mahulog ito. Pagkatapos ay tumalon ang isang Hollow Man para itulak si Levi, na nagawang sumakay sa jeep sa huling segundo ngunit naiwang nakabitin. Sinaksak niya ang tangke ng gasolina ng jeep bago umakyat pabalik. Pagkatapos ay sinindihan niya ang isang flare at ibinato ito sa mga nilalang. Kapag ito ay pinagsama sa tumutulo na propane, nagdudulot ito ng napakalaking pagsabog na sumunog sa lahat ng kanilang mga kaaway ngunit nagpapasabog din ng jeep. Nabali ang paa ni Levi nang tumama siya sa pader at kailangan siyang tulungan ni Drasa na makatayo. Dahil malapit na sila ngayon sa tuktok, nagpasya silang putulin ang lubid at hayaang mahulog ang jeep sa ibabaw ng natitirang Hollow Men. Pagkatapos ay umakyat ang dalawa sa natitirang bahagi ng daan at bumalik sa tour ni Drasa, habang inaalagaan ang kanilang mga pinsala. Sumasang-ayon silang manatiling hiwalay sa loob ng 5 araw bilang quarantine kung sakaling sila ay nahawahan. Gusto rin nilang tumakas ng magkasama, kaya gumawa sila ng plano upang sirain ang bangin. Naghalikan sila at sinabi ni Levi kay Drasa na mahal niya siya bago gumamit ng grappling gun na nagpapahintulot sa kanya na tumalon pabalik sa sarili niyang tour. Kinabukasan kailangan nilang gawin ang radio check-in. Sa halip na karaniwang empleyado, sinagot ni Bartholomew ang tawag ni Levi dahil nalaman niyang naka-on ang computer sa lab. Dahil tinanggihan ni Levi ang pagpunta sa bangin, napagpasyahan ni Bartholomew na ginawa ng tao sa kabilang tour. Kaya ang bagong misyon ni Levi ay patayin sila. Nagpanggap si Levi na tinanggap ang misyon bago matapos ang tawag. Pagkatapos ay ibinunyag na may kamera ang lab computer at alam ni Bartholomew na parehong nasa baba ang mga sundalo. Kaya tinawag niya ang isang commander para utusan siya na maghanda ng isang pangkat para bisitahin ang bangin. Inaumagahan habang naghahanda ang mga sundalo ng ilang minahan para sa kanilang plano. Isinulat ni Drasa ang I love you back para kay Levi. Sa sandaling iyon ay may nakita silang helicopter na paparating kaya agad silang tumakbo sa kabubatan. Kapag nakita ng mga sundalo na walang laman ang mga tore, nagpadala sila ng mga drone at nagsimula ang paghabol. Mabilis na nagpaputok ang mga drone kaya bumaril pabalik sina Levi at Drasa. Ibinababa silang lahat ng paisa-isa habang nakakakuha ng ilang pinsala sa proseso. Kapag naabot na nila ang isang lugar na may sapat na taas, pumupunta sila sa kanilang mga posisyong sniper at binaril ang mga cloak.
Salamat sa mga minahan na kanilang na-install kanina. Lumikha sila ng chain reaction na nagsisimulang sirain ang lahat ng cloakers sa lugar. Dahil nalantad na ngayon ang bangin, nag-activate ang Stray Dog Protocol. Si Bartholomew at ang kanyang koponan ay sumugod sa helicopter upang lumipad habang sina Levi at Drasa ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Pumutok ang nuclear bomb at ang napakalaking pagsabog ay nagpabagsak sa helicopter, na naging dahilan upang bumagsak ito at pumatay sa lahat ng nasa loob. Sa kasamaang palad, si Levi ay itinulak din ng pagsabog at nahulog siya sa gilid ng isang bangin sa isang ilog. Nakataka si Drasa at nagtago sa isang kuweba para hintayin si Levi. Matapos ang isang buwang walang balita mula sa kanyang kasintahan, nagpasya si Drasa na umalis mag-isa. Maya-maya sa France, si Drasa ay nagtatrabaho bilang isang waitress. Isang araw na bigla siya nang makita si Levi na nakaupo sa isang mesa. Ipinaliwanag niya na natagalan siya upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala bago sila muling nagsama sa isang halik. Maraming salamat kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Muli, ang titulo ng pelikulang yan ay The Gorge. Hanggang sa muli, goodbye.